Ang goal mo siguro sa buhay mo, magkaroon ka ng first million in your bank account. Maybe ang goal mo makapagpatayo ng sarili mong bahay this year. Maybe ang goal mo makapagtapos ng pag-aaral o makapasa sa board exam. Those are good goals. Unfortunately, madaling baguhin ang goals. Mahirap baguhin ang habits. Let me repeat, madaling baguhin ang goals, mahirap baguhin ang habits. Kahit magbago tayo na magbago ng goals, kung hindi tayo magbabago ng habits, hindi natin magagawa yung ating mga goals. Bakit? May pattern na kailangang wasakin para tayo ay lumago doon sa destiny na pinapagawa at pinapapuntahan ng Panginoon sa atin. I don't know who is this for, pero yung 47 ex-girlfriend mo, it's not a mistake. It's a cycle. There is a pattern. Yung lumipat ka sa 14 companies in 2 years, it's not a mistake. Obviously, something is wrong. And you cannot grow if you are not free. You have to be free from that cycle, my friend. Gusto mong lumaya, gusto mong lumago, kailangan ma-free ka sa mga cycle na yan. And minsan, kapag hindi natin na-achieve ang mga plano ng Lord, hinuhusgahan natin ang ating sarili. I'm not talented enough, I'm not gifted enough, I'm not educated enough. But most of us, mga kapatid, hindi natin na-achieve yung mga dapat nating ma-achieve. Hindi dahil hindi ka talented, hindi dahil hindi ka anointed, kundi ikaw ay trapped sa isang vicious and unproductive cycle na kailangan kang palayain ng ating Panginoon. Cycle of procrastination, kaya hindi tayo makapag-dig. I want to change. We all want to change. And if we really want na yung skyscraper destiny ay maranasan natin, Lord, enable us to change. Kasi naniniwala ako, mga kapatid, ang true change, ang tunay na pagbabago, effortless. Kasi it is the grace of God that will enable you to change. Pag nagliligawan pa lang kayo, sabi ng isa, "Yee, huwag kang magbabago, ha? Huwag kang magbabago, ha? Nung naging kayo na, magbago ka naman." Diba? After 3 years, naghiwalay. Oh, ba't naghiwalay kayo? Nagbago na siya, pastor. Bakit? Amen? Kasi hindi talaga tayo mababago kung mali ang ating pinapakain. If we don't protect the soil, if we don't put the seed on the right ground, whatever you feed, it will grow. Kung ego ang lagi nating pinifeed, yun yung lumalago. If negative thoughts, yun ang lumalago. Kung doubt, yun ang lalago. Kung mediocrity, yun ang lalago. Kung fear, yun ang laging lalago. If you keep on digging on your history and not focus on your destiny, you will always settle for less. You will never achieve the God-given destiny that God has for you. Keep digging. Kung sinasabi ng Lord, magdig lang tayo. Kasi para tayo yung building na itinatayo ng Panginoon na may magandang plano siya sa ating buhay. And you have to work it out, my friend. You have to work it out, my friend. Work it out. Work it out. Kahapon kumain kami ni Jenny sa KFC. Tanda-tanda ako, sabi ni Jenny pagkakain niya, "Parang ang sarap ng KFC ngayon, no?" Hindi ako nagsubagot sa kanya kasi para sa akin, parang ang sarap din talaga. Parang may something. Nagbago ba yung recipe ng chicken? Hindi. Nagbago ba yung restaurant? Hindi. Gutom ka lang. Anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Sa taong gutom, kahit nakasanayan, sumasarap. Gano'n ka kagutom sa presensya ng Panginoon? Gano'n ka kagutom sa breakthrough ng Panginoon? Gano'n ka ka-hungry? Kasi para sa iba, this is just an ordinary Sunday. Para sa mga taong gutom, may something sa service na ito. May something sa kanta na to. May something sa ginawa ng Panginoon. There's something special sa mga taong hungry and thirsty for God's presence. Na yung ordinaryong KFC sumasarap, yung ordinaryong gravy lumalapot. And it doesn't matter kung nandito ka in person kung gutom ka. It doesn't matter kung nanonood ka online basta gutom ka. It doesn't matter kung kasama ka sa watch party ng mission stations ngayon kung gutom ka. It doesn't matter kung napapanood mo to 10 years later basta gutom ka. You are going to encounter Jesus like never before. God is able to transform your life today. Madalas nagsisettle na lang tayo sa nakasanayan natin. We want to settle for where we are today. But I want to encourage our entire global family.
Huwag kayo mag-settle sa forgiveness, sa pardon, maganda po yan. Pero ang i-desire natin, Lord, I want power na nanggagaling po sa inyo. I want my life to be obedient. I want to follow you, Jesus, like never before. I don't want to settle for my vicious and unproductive cycle. I want transformation. I want my life to change. Sometimes we are so absorbed of our template. Templated na yung programs natin. Templated na yung activities natin. That every time people go to the temple, they're expecting a template. That this is how the church should be. This is how I raise my hand. May template kami na kapag ganito kataas, para kay Lord, pag ganito kababa, para sa demonyo. May template kami na kapag ganito kalakas ang boses, ganito kahina mo. And we were so caught up with our template every time we come to the temple. Pero hindi mo mababox ang Panginoon sa kaya niyang gawin sa iyong buhay. In fact, nung nilikha ka ng Diyos, wala siyang gamit na template. Hindi ka bunga ng isang template. Walang template si Lord na ganito na yung ilong, laparan lang natin konti, yung mata, laparan natin konti, okay, next. Walang ganun si Lord. That's why when you come to church, do not expect a template. Kasi kahit yung parehong kanta na favorite nyo, praise the Lord, that could minister to you when your hearts are open. That could minister to you when you are hungry for Jesus. That can minister to you when you are thirsty for God. Public service announcement. Jesus is able to put your life back together. Kayang baguhin ng Lord at ayusin ng Lord ang wasak mong buhay. Paano nga ba tayo magpapasalamat sa Panginoon? Let us learn to acknowledge. Open your eyes. Hindi mo nakuha yung promotion, pero buksan mo ang mata mo. Marami pang ipagpapasalamat. Alam kong hindi na-approve ang visa papunta ng Canada, pero buksan mo ang mata mo. Marami pang opportunity sa paligid mo. Alam kong hindi okay ang sitwasyon ninyong pamilya, pero buksan mo ang mata mo. Opportunity ito for restoration and reconciliation. God is opening up doors. Kailangan mo lang buksan ang iyong mga mata. Nga lang, pag lagi kang inggit, nakapikit talaga. Di ba? Sabi nga, pag inggit, pikit. O talaga, pag inggit ka, nakapikit ka lagi. Hindi ba? O di ba? Kailangan buksan mo ang kalaban ng gratitude, inggit. This kind of mindset na lagi kang naiinggit, this kind of mindset na lagi po tayo nagkukumpara, is knocking out the gratitude in your heart. Listen to me, marami pong bagay sa buhay mo. Buksan mo lang ang mata mo, may pagpapasalamat mo sa Diyos. Di ba minsan nagagalit tayo, galit na galit si mama natin. No? Yung mga plato, hindi nyo naman hinugasan. Yung mga kawali, nandyan na naman, nakatiwangwang. Ang kalat-kalat naman ng kusina. Isipin mo na lang, kaya marumihan kasi nagluto kayo. So kung nagluto kayo, may niluto kayo. So kung may niluto kayo, may pera kayong pambili ng ipanluluto. So kung may pera kayong pambili ng pagluluto, may provision ng Panginoon. So saan ka mag-focus? Doon sa maruming kitchen o sa provision ng Panginoon? Wala na magre-reklamo dyan. Mamaya pagdating nyo ng bahay, ang dumi na naman ng kusina, pero thank you Lord, nag-provide ka. May quiz ako sa inyo, may exam ako sa inyo. Sa bahay ninyo, ilan ang pintuan ninyo? Yan. Ilan ang pinto nyo sa bahay? Pinto sa harap ng bahay. Siyempre, alam naman may bahay ka, walang pinto. Pinto sa harap ng bahay. Pinto sa likod ng bahay, papunta ng swimming pool. Sana all may swimming pool. Okay, pinto papunta ng CR. Pinto papunta ng kwarto. Mga 3 o 4 na pinto. Tama? Pero malamang, hindi nyo nabilang yung pintuan ng ref, yung pintuan ng cabinet. Saan kayo kumukuha ng pagkain? Sa ref. Saan kayo kumukuha ng damit? Sa aparador. Nilalagpas-lagpasan nyo lang yung pintuan. Lagi kayong pinapakain nun. Lagi kayong dinadamitan doon. May mga bagay ba sa buhay ninyo na hindi nyo binibilang na blessing ninyo? Kasi nilalagpas-lagpasan nyo lang kasi sanay na kayo eh. Pero kailangan buksan ng Lord ang mata natin na makita natin ito. Be thankful. Ito mahirap tanggapin. Matuto po tayong makontento. Tinuturo po ng Biblia yan. Matuto tayong makontento. Hindi ko sinasabing huwag ka nang mangarap. Hindi ko sinasabing huwag ka na magplano at maging tamad na lang. Pero kung ito talaga binigay lang ni Lord sa season na to, magtrabaho ka pa rin. Pero kung hanggang dun lang talaga muna, magpasalamat.
maging grateful. Dahil kahit na minimum wage ang sinusweldo mo, kapatid, or somewhat a little below the minimum wage, at some point may mga tao pa rin walang trabaho. So blessing pa rin ni Lord. Do not say no when God told you to go. Kaya hirap tayo minsan sumunod, kaya dinidelay natin minsan ng obedience kasi alam natin na yung ine-enjoy natin ngayon, maaaring hindi mo na magawa pagka sumunod ka kay Lord. Kaya sasabihin mo, enjoy ko lang muna. Hindi pa naman bumabalik si Lord. And what you're doing is not obedience. That's delayed obedience, which is actually what? Disobedience. Pastor, kapag iniwanan ko tong mga to, kapag iniwanan ko yung bisyo ko, baka isipin ng mga tao, strange ako, isipin ng mga tao, weird ako. Hindi ka weird, nagmamature ka. Magkaiba yun. Ang tingin nila sa'yo, weird ka, ang tingin nila sa'yo, KJ ka, ang tingin nila sa'yo, yumabang ka, pero ang totoo, nagmature ka lang. Hindi mo sila kinakalimutan, pero alam mo, you cannot stay there. Hindi pwedeng yung mata mo nasa Kanaan, yung mata mo nasa Promised Land, pero yung puso mo nasa Egypt. You have to make a decision right now. Immediately, i-follow Jesus. Obedience is easiest when it is immediate. Na minsan nakukonsume yung oras natin ng paano ko ba i-figure out ang kalooban ng Lord? Paano ko ba maiintindihan ang kalooban ng Lord? Instead na gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. And I'm not saying that kasi hypocrite ako, self-righteous ako. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? 3 years din akong tumakbo. Na ngayon pinagsisisihan ko, what could have happened kung nung umpisa pa lang sinunod ko ng Panginoon? I just wasted 3 years. Dito rin naman pala ako babagsak. You can run away from God, but you cannot outrun God. Pwede kang tumakbo sa Diyos, pero hindi mo siya mauunahan. Hahabulin ka ng pagtawag mo. Anyo kung bakit minsan hirap tayong sumunod sa Panginoon? Kasi ang hanap natin, security. 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 Yung secure ako sa future ko, the moment na nakikita ko yung bank account ko, laging 6 digit, at as long as 6 digit siya, secure ako. And you don't realize that security can be an idol. It can be an idol. Your security must be found in Jesus and Jesus alone. Ang security natin wala sa resource, ang security natin nasa source. Have you forgotten yung sinabi niya that Jesus, our God, has given you the ability to acquire wealth? Why would you settle for wealth kapalit ng ability to acquire wealth? Come on now. That's why obedience is a choice. Choice of what? Choice to trust the Lord. Not my fish, not my bank account, not my education, not my experience, not my connection. Obedience is trusting the Lord. Kahit na ang laki ng puhunan, ang laki ng sakripisyo, talagang malaki ang puhunan ng pagsunod. Kahit malaki ang puhunan, willing mong iwanan. Willing mo sabihin, yes Lord, susunod na po ako. Hindi yung susunod ka pero maglalabas ka ng calculator, kukompute mo muna kung ano yung mawawala sa'yo. Hindi ganun ang obedience. Ang obedience by faith, binibitawan mo yung calculator mo, sinasabi ko, alam kong lugi ako sa ngayon. Pero alam ko, nag-i-invest ako sa eternity ko, ng pamilya ko, ng lahat ng mga taong aabutin ng Lord sa pamamagitan ng buhay ko. Hindi madali. And life is not supposed to be easy. But when you hold on to that principle, God will open more doors. Kahit nasasaktan ka, obey anyway. Kahit mahirap, obey anyway. Mahirap tumayo dito every Sunday, but I will obey anyway. Mahirap tayuan ang pagtawag, but I will obey anyway. Alam kong hindi mapapantayan ang kahit anong bagay, but I will obey anyway. I want to encourage you today to obey God anyway. Obey God anyway. Kahit na mahirap, anumang excuses, anumang sacrifices, do it for God, and hindi papayag ang Diyos na ma-outgive mo siya. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. Lord, I cannot take this anymore. But not my will, not my way, not my preference, not my desire. It's not my decision that matters. It is your will that matters in my life. So if you want me to go through hell, if you want me to go through this storm, Lord, bigyan mo lang ako ng lakas. Willing ako sumunod. Mahirap na po.
Parang pasuko na po ako, pero bigyan mo lang ako ng konti pang lakas. Kung hindi matatanggal yung pagsubok, kung hindi mapapahinto yung bagyo, dagdagan nyo na lang po yung courage ko. Dagdagan nyo na lang po yung lakas ko. Habaan nyo pa po yung pasensya ko. Habaan nyo pa po yung pagtitiwala ko sa iyo, Panginoon. Para katulad ni Apostle Paul, masabi ko rin, I have fought the good fight. I have finished my race well, and I have kept my faith. Do not ever give up on your God. Huwag mo sukuan ng ating Panginoon. Huwag mo sukuan ng Panginoon. Tingnan mo si Apostle Paul. Habang naglilingkod siya sa Panginoon, habang sinusunod niya ang Panginoon, meron siyang thorn in the flesh. Di ba? And he asked the Lord 3 times. He pleaded the Lord. Nakiusap siya sa Diyos, Lord, tanggalin mo yung thorn in the flesh. Pero ano sabi ng Bible? Hindi siya pinagbigyan sa kanyang request. Lord, ito na lang hinihingi ko. Ginawa ko naman ng lahat. Ba't hindi mo pa matanggal ito? Ginamit ng Lord yung thorn in the flesh para patatagin siya. And the same Apostle Paul na humingi kay Lord at na-deny is the same Apostle Paul na nagsabi, I have fought the good fight. Watch this. I have finished the race. Pero hindi na-give up yung pananampalataya ko. I have kept my faith. Alam niyo kung bakit? Gagamit si Satan, magbadala si Satan ng mga thorn in the flesh, ng mga distraction, ng mga storms in your life, kasi gusto ni Satan, i-abandon mo yung assignment mo. Gusto ni Satan, huminto ka sa paglilingkod. Ang gusto ni Satanas, wasakin mo at sayangin mo yung giftings mo. Gusto niya, iwanan mo yung post mo. But Satan is not as powerful as you think he is. Wala na siyang kapangyarihan. Tinanggalan na ng Lord ng pangilang ating kaaway. Kahit pakaramdam mo, your faith is fading at parang yung doubt mo palakas ng palakas. Together, I want to encourage you. Let us not be moved by temptation. Let us not be moved by oppositions. Let us not be moved by disappointments in our lives. Magpatuloy tayo. Hindi yung naging maganda ang childhood mo, but keep your faith. Nawalan ka ng trabaho, but keep your faith. Nawawala ka na sa katinuan, but keep your faith. Hindi ka pumasa sa board exam, but keep your faith. Kahit na dumaan ka pa sa cancer, keep your faith. Ingatan mo ang pananampalataya mo. Ingatan mo yung testimony mo. Kasi Satan wants you to quit. Don't ever give him the luxury of seeing you being defeated. You are not supposed to be the victim here. You are the victor. You're the conqueror here. That even when you fall, you will rise again. And I assure you, mga kapatid, if you will press on and continue, you will see His grace unfolding every second, every minute, every moment of your life, and you will realize never lumubay ang Panginoon sa iyo. He's guiding you, He's leading you, He's picking you up, He's always there. Anong apartment po ang aking kukunin? Saan bangko po ako mag-open ng bank account? Anong kulay po kaya, Lord, ng sapatos ang susuting ko ngayon? Ano ko ba yung kurso ang kukunin ko sa college? May narinig ako illustration, gusto ko i-share sa inyo. Halimbawa sa highway. For example, this highway. Now, this highway goes to this direction and this highway goes to that direction. And many of us are stuck na hindi tayo makapag-decide kasi nga inaantay natin ang will ng Lord. Na nagtatanong ka, Lord, saang lane po ako pupwesto? Sa inner lane? Sa middle lane? O sa outer lane? Ang sabi ng Diyos sa'yo, anak, kahit saan, basta yung highway papunta sa tama. Basta yung highway papunta sa kalooban ng Diyos. So kapag tinanong mo ang Panginoon, Lord, ano pong t-shirt ang aking susuotin? Kahit ano, anak, basta yan ay makakapagbigay kaluguran sa Panginoon. Siyempre, kung yung t-shirt mo nagpo-promote ng violence, kung yung t-shirt mo nagpo-promote ng wrong sexuality, malamang hindi kalooban ng Lord. The guidance is in the Word. Pero kung kulay lang naman pinag-uusapan natin, Pastor, giniiwasan ko kasi yung itim kasi demonic yan, di ba? Satanista yung mga itim na yan, di ba? Lahat po ng kulay, si Lord ang lumikha. So minsan nagtatanong ka, Pastor, ito sana all talaga to. Pastor, 3 nanliligaw sa akin. Sana all. 3 po nanliligaw sa akin. Sino po ba? Yung matangkad? Yung maputi? O yung mayaman? Ikaw ngayon, gulong-gulo ka. Sana all gulong-gulo. Yung iba naman, stress na stress. Wala pa rin dumarating, ha? 30 plus na ako, wala pang dumarating. Buti ka na lang, at least 3 pa manliligaw mo, eh. No, 3. Yung maputi, yung matangkad. O, sabi naman ni Lord sa atin, yan bang 3 na yan, kumilala kay Kristo? Yan ba ay mananampalataya ni Kristo? Opo, Pastor. O di kahit sino sa kanila.
Kung sino ang gusto mo, tatanungin ka na Lord, gusto mo ba? Opo. Gusto ka ba? Hindi po. O yun, problema talaga yan. Pero kung kayo naman ay parehong Kristyano, nagpapakalalim sa harapan ng Panginoon, genuine at authentic ang inyong pananampalataya, regardless yan kung sino, may mga personal standards and preference ka. Halimbawa, kasama sa criteria mo yung mabango. Pero hindi na sasabihin ng scripture, ang pakasalan mo, yung mabango. Wala dyan sa Bible yan. Amen? Pero may certain highway na sinasabi ang Panginoon. Ito yung direksyon na dapat mong tahakin. Ngayon, kung sino sa tatlo na yan, ikaw na bahala. Walang specific destiny sa karamihan ng mga bagay na pinagdadaanan natin. At sabihin natin, Lord, gusto ko na po mag-enroll. Ano po ba dapat? Architecture or business administration? Ang sabi ng Panginoon, anak, ang kalooban ko, makapagtapos ka ng pag-aaral. Architecture man yan, business administration man yan, engineering man yan, kung ano gusto mo, enroll ka. Basta ang kalooban ng Diyos, makapagtapos ka ng pag-aaral. As long as, papunta ito sa will ng ating Panginoon. Paano ko malalaman kung tama yung highway? The guidance is the Word. Let me repeat, the guidance is the Word of God. Sino po kaya, Lord, ang papakasalan ko? The guidance is the Word of God. Anong kurso po ang aking kukunin? Lord, reveal. Hanginan mo po, hanginan niyo po. Hanginan niyo po, Lord. Ilagay mo po doon. Kung ilalagak mo ang iyong pananampalataya sa hangin, hindi ka makakausad, kapatid. Amen? Now, ang will ng Diyos diretso, ang will ng Diyos malinaw. Yung choices natin everyday ay dapat in relation dun sa kalooban ng Panginoon. Nanay mo, dinala ka sa Toy Kingdom. Sana all nakakapag-Toy Kingdom. Di ba sasabihin ng nanay, anak, pili ka ng laro ang gusto mo. Pero wag to, wag to, wag to. Di ba? Ang daming choices, pero may mga specific boundary. Because boundaries are key to healthy relationships. Hindi po pwedeng masasabi mo mahal ka na walang boundary. Lahat may boundary. Anak, pwede mong piliin ang kahit anong laruan dyan, pero wag to, nakakakuryente to. Wag to, nakakahiwa ito. Wag to, baka malunok mo to, mabulunan ka. So may mga pinipigilan ng Panginoon kasi makakasama sa'yo. So kapag sinabi ng bata, gusto ko po to, makakahiwa sa'yo. Gusto ko po to, huwag mo ipipilit. Kasi marami namang inalaan ng Panginoon eh. Ang sabi ng Lord kay Adam and Eve, pwede niyong kainin ng kahit anumang bunga ng puno dito sa Garden of Eden, except. Agree? Pwede kang pumunta sa lane na ito, wag lang sa highway na to. Komprende? So yun yung magbibigay sa atin ng clarity. Pero yung clarity, dependent sa intimacy. Kung hindi mo ito mababasa, hindi mo alam kung saan highway ka pupunta. So accuracy is found in your intimacy. Kapag alam mo ang karakter ng Diyos, alam mo kung paano niya i-handle ang circumstance, you know what would Jesus do? Alam mo, this is the will of God. Pero pag narinig mo, ay bitterness, pride, unforgiveness, hindi will ni Lord to. Amen? Alam mo kaagad kung anong will ng Panginoon eh. Amen? Gusto niyo po bang maging klaro ang boses ng Diyos sa inyong buhay? Clarity. Gusto niyo bang magkaroon ng clarity? Open your Bible. Coke. Wait na. Teka lang. Pareho naman tayo inuga ah. Ba't yung sa'yo sumabog? Yung akin hindi. So walang mali sa shaking. Ang mali, yung nasa loob ng puso natin. Na inilalabas ng Diyos kapag may shaking. So kapag sinake ka ng Lord, wag mo sisihin yung shaking. Kasi ito, sinake din naman eh. Pero ba't walang lumabas? Kasi tama ang puso eh. As long as tama ang puso natin, wala tayong dapat ikatakot sa shaking. Kasi ang mga shaking ng buhay, ginagawa ng Lord dyan para ilabas yung mga bagay na hindi dapat nandyan. Inaalaw ng Diyos na ma-shake ang buhay natin for us to realize what really matters in your life. Amen? Shaking reveals who you are. Ipinapakita lang ng shaking mga kapatid kung sino tayo sa ating mga buhay.
Because sa totoo lang, you don't know who you really are until you experience some shakings in your life. Shakings are necessary. Naalala nyo nung unang panahon, nung wala pang machine para sa mga bigas at palay, para maihiwalay nila yung bigas sa balat, may ginagawa yung mga nanay natin sa Bilao. Meron akong video dito para mas maalala ninyo, in case hindi ginagawa sa panahon natin. Maalala nyo dati? Di ba? Para mahiwalay nila yung trigo sa ipa, sa balat, sinishake nila yung bayong. Ano ang purpose? Kasi hindi lahat ng nasa Bilao makakain. So para lumabas yung hindi makakain sa nakakain, kailangan ko siya i-shake. So huwag ka matatakot sa shaking kung alam mo that you are building your life in eternal things. Bakit? It's for your own good. So kapag may shaking sa buhay natin, siniseparate niya what is eternal and what is temporal, and sometimes, once in a while, iaalaw talaga ng Lord ang shakings para i-reveal what really matters to you. Iaalaw ng Lord na mayugyug ka para i-reveal sa atin na you are part of the unshakable kingdom. So if you feel like your life is being shaken, kung pakiramdam mo you're about to lose your mind, kung pakiramdam mo dahil sa matitinding problema, it's not supposed to happen in your life, kapag may shaking, ask yourself, Lord, ano ang sinasabi mo sa akin? Speak to me, Lord. We were shaken to make us unshakable. There will be challenges, there will be shakings, pero yung challenges na yan, inaalaw ng Panginoon para ma-separate ang eternal sa temporal. So kapag sinake ang buhay natin, huwag kayong magtampo sa Diyos. Lord, ba't mo sinake? Para sa iyo. So we are not giving up. How could we? Even though on the outside, it often looks like things are falling apart on us, on the inside, where God is making a new life, not a day goes by without His unfolding grace. These are hard times. These hard times are small potatoes compared to the coming good times, the lavish celebration prepared to us by our God. Sinasabi nila, Apostle Paul, di kami mag-give up. Ba't kami mag-give up? Even though on the outside, things are falling apart, we know that from the inside, God is making a new life at walang araw na lumilipas na hindi ipinapakita ng Diyos ang kanyang kagandahang loob sa akin. So I want to encourage everybody today, when your life is hard, when you are in an impossible situation, when your back is against the wall, when you are in a rough situations of your life, don't ever think for a moment na God is not present in your pain and in your circumstance. In fact, yung promotion minsan nakapackage sa suffering. Yung promotion minsan nakapackage sa pain. Yung next level minsan nakapackage sa setback. So I want to encourage you today with these 3 beautiful words. Don't give up. Don't give. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. When you're in the middle of the storm, pakiramdam mo ang kaaway laging nananalo, don't give up. Just because your friends let you down. Do not give up. Just because you lose your job. Do not give up. Just because your career are falling apart. Do not give up. Kahit hindi ka pumasa sa examination. Keep on showing up. Don't walk away from your faith. You're built to last. Magpatuloy ka lang, kapatid. After all, yung destiny mo is greater than your history. Yung ginawa at prepare ng Panginoon is nothing compared to the sufferings that you are going through. Keep on keeping on. Let nothing move you. No disease will move you. No discouragement will move you. No frustrations will move you. Kahit anong bagay, I will never allow these things or someone to move me to the purpose that God has for my life. Yung supposedly seed, buto, na ibinigay ng Lord sa'yo, ginamit mo for your need. Kaya nung naubos, sinasabi mo, Lord, asan? Sabi ng Lord, yung binigay ko sa'yo, hindi yun para sa need. Para yun sa seed. Ginastos mo eh. Yung una palang binigay ni Lord, opportunity pala yun. Kala ko yun na yung sagot sa panalangin. Sabi na, ang instruction ng Lord dyan, itanim mo.
Di ba mga kapatid? And sometimes we're looking, Lord, financial provision, financial provision. Nung binigay ng Lord yung financial provision, akala mo ito na ang sagot. Kasusin na natin. Bilhin na tayo ng kotse, bilhin na tayo ng bahay, ng damit, na marami na Lord. Nung naubos ng Lord, wala na ba? Sabi ng Lord, yung binigay ko sa iyo, seed yun. Yung seed, kung tinanim mo, yun yung sagot sa maraming needs. Hindi mo nakita siya na opportunity kasi masyado kang focus sa need. Ang sabi ng Lord, dapat diniligan mo yun. Dapat tinanim mo yun. Kaso, imbis na diniligan mo, tinanim mo, ginastos mo. Pinabayaan mo. Yung seed, pag hindi dinidiligan, namamatay. Mabibilang mo kung ilang buto meron sa mansanas. Pero hindi mo mabibilang kung ilang mansanas ang mabubunga ng isang buto. Attractive kasi yung mansanas. Yung buto, mundane, ordinary. Parang walang mararating. Pastor, hindi ko to kayang palaguin, hindi ko to kayang palakihin. Nung create ng Lord ang mundo, kasama ba sa nilikha ng Lord, and God created monoblock chairs? Come on. And God created sofa? No. Ang create ng Lord, seed. Seed. Buto. Na tumubo, naging kahoy. Yung kahoy pwedeng gawing upuan. Hindi si Lord nag-create ng upuan, ang create niya seed. Kaya pansinin nyo ngayon, si Lord hindi na nag-create uli ng halaman. Why si Lord eh? Ba't ako mag-create ng halaman? Pwedeng masira, pwedeng kainin, pwedeng i-destroy. Ang create mo seed. Kasi every time na yung seed maitatanim, magbubunga ito ng magbubunga. Kung ganun lang yung mindset natin, na lahat ng binibigay sa atin ng Lord na opportunity ay seed at hindi agad blessing, trinato mo na kasi kaagad blessing, yung seed pa lang. Nasa seed form pa lang, hinusgahan mo na kaagad. Uy, Dubai, 6-digit ang salary. Wow, punta tayo dyan, all expense paid. By the way, nangyari sa akin yan, literal. And na-realize ko, hindi lahat ng opportunity blessing. Hindi lahat ng opportunity miracle. That's why you have to be very, very careful kung saan ka mag-oo. Kasi posibleng na-underestimate mo yung butong nasa harapan mo, o kaya naman masyado kang na-obsess dun sa punong meron ka na nakakalimutan mo ng itanim yung seed na supposedly ibinigay ng Panginoon sa'yo. Ang create lang ng Panginoon, mga kapatid, mangga. Hindi siya nag-create ng mango float. Ang create ng Lord mangga, hindi mango ice cream. Nasa sa atin na yun. Kung paano natin gagawing ice cream yung mangga. Kung paano natin gagawing float yung mangga o juice o furniture o ensalada. Binigyan ka ng buto, work it out, itanim mo, bungkalin mo, diligan mo. You are believing for great things but you are ignoring a lot of opportunities in your life. You are believing for breakthrough but you are despising the small beginnings. You are believing for next level but you are belittling the seed form. Minamaliit mo yung seed form na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Sa lahat ng nagtagumpay na, kung minaliit nyo yung bagay na pinagsilimulan ninyo, makakamit nyo ba yung bagay na meron kayo ngayon? No. But thank God, hindi ka sumuko. Thank God, hindi mo maniliit. Thank God, ikinonfess mo kahit walang naniniwala sa'yo. Thank God, naniwala ka kahit wala na, iniwan ka na ng lahat. Who would have thought na yung katabi mo ngayon na dating salbahe ngayon, binago ng Panginoon? Buti na lang pinagtiyagaan mo. Buti na lang pinanalangin mo. Yung mga panahong sinukuan na siya ng lahat, ikaw hindi ka sumuko sa Kanya. Kasi nakita mo yung potential sa Kanya. Hallelujah, palapakan natin ang ating Panginoon. Huwag ka masyado mag-focus sa need na makalimutan mo yung mga seed na ibinibigay ng Lord right in front of you. Gusto mo ng increase, diligan mo. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo ng increase, magbongkal ka. Ang mathematics ng mangga, minus. Pag kinain mo, wala na yun eh. Pero ang mathematics ng buto, multiplication. Kapag tinanim mo, it will multiply. So focus on the opportunities that God is giving sa iyong kapaligiran. Baka bulag ka lang sa mga pituang bukas ng matagal na sa iyo. But you are too lazy to work it out. You don't water it. Alam niyo, yung nakalibing, hindi dinidiligan yan. Ang dinidiligan mo, yung nakatanim. Siguro, kaya hindi mo dinidiligan, akala mo nakalibing. Pero ang totoo, nakatanim. Tinanim eh.
At kapag ikaw yung buto, nakatanim ka, madilim dun. Maputik, malagkit, mahirap, mainit, nag-iisa ka lang. Pero ang buto may future. Ang nakalibing inuuod. Ang butong nakatanim, sumisibol. Kaya sabi ng scripture, Luke 16 verse 10, if you are faithful in little things, you will be faithful, ano daw? In large ones. May mga relationship na mapuputol. May mga partnership na mapuputol. May mga friendship na masisira. May mga hardship na pagdadaanan. Come on now. There will be ships in your life that's not going to make it. Alam ko nananalangin tayo. Alam ko nagfa-fasting tayo. Alam kong meron kang pangarap of a happily ever after. Alam kong meron kang vision that you're going to make it, that you're going to succeed. But some ships in your life will not make it. Kahit gaano kalaki ang Bible mo, kahit linggo-linggo ka nagsisimba, some ships in your life will fall apart. The thing that you're holding on will fall apart. May mga projects na hindi matutuloy. May mga businesses na magsasara. May mga mahal sa buhay tayo magpapaalam. Alam kong gusto natin na ayusin ng Diyos ang mga circumstances na meron tayo sa ating buhay, but I'm afraid to tell you that some ships in your life will fall apart. Pero di ba, wala naman siguro sa ating sasakay ng barko kung alam mo lang naman nalulubog ito. Right? Ba't sino sa inyo, pupunta kayo sa pier, sabi niya, lulubog to pero sasakay ako. Si Apostle Paul lang nagsasabi noon. Pero sa realidad ng buhay, kung alam mong lulubog yung barko, ba't ka sasakay? Kung alam mong yung eroplano babagsak, bakit ka sasakay? Kung alam ko lang na ipagpapalit niya ako sa iba, di na ako pumayag na pinakilig niya ako. Kung alam ko lang naman na tatanggalin ako sa trabaho, bakit pa ako nag-apply? Kung alam ko lang naman na magbabackslide ako, bakit pa ako naging born again in the first place? Kung alam ko lang naman na malulugi yung negosyo, di ko na sinimulan. Listen to me mga kapatid, I believe God is talking to you today. Marami sa atin ang hanggang ngayon in denial pa rin. Kasi pakiramdam natin, kaya nating sagipin yung barko using our own skills and our own ability. But listen to me, no amount of skill can stop the ship from sinking if God allowed it to happen. Kahit gaano tayo katalino at katalented, if God allowed it to close, it will close. If God allowed it na mawala, mawawala siya. It's part of our life. May itinuturo ang Panginoon sa mga shipwrecks ng ating buhay. Yes, all of us will go through storm, but I want you to be prepared for the shipwrecks that's going to happen in your life. Dadaan po ang shipwreck, mga kapatid. Sabi ko nga sa Lord, Lord, napakapalad ng simbahang ito, tinuturuan mo kami na maging handa sa mga shipwreck ng aming buhay. Kasi kung gusto lang tayong pasigawin ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, hindi kayo malulungkot. Pero hindi yun ang totoo. Lahat tayo dadaan sa kalungkutan. Lahat tayo dadaan sa pagkalugmok. Lahat tayo dadaan sa pagbagsak. Lahat tayo dadaan sa shipwreck. Pero gusto ng Lord na maging handa tayo na kapag dumaan tayo sa shipwreck ng ating buhay, lumubog man yung barko, yung pananampalataya natin ay hindi sasama sa paglubog ng barko. Listen to me mga kapatid, huwag mong masyadong hawakan yung mga ship ng iyong buhay. Your ship is not your savior. Your business is not your savior. Your talent is not your savior. Your education is not your savior. That relationship is not your savior. Your dream guy is not your savior. Jesus is our savior. Hold on to Him. Hindi tatanggalin ng Diyos ang isang bagay na kakailanganin mo sa next season. Kung tinanggal ng Panginoon, ibig sabihin hindi mo kailangan.